word na to o words ay challenge sa Korte Suprema, no? The very reason na sinasabi na hindi authorized yung House of Representatives, in particular yung Committee on Justice, to conduct any kind of trial kasi yung trial is reserved sa Senado. But again, that issue is now pending with the Supreme Court. At hindi natin alam, anytime pwedeng pumasok yung Korte Suprema at sasabihin na mali yung ginawa ng House of Representatives, at anytime pwedeng ipatigil ang impeachment case dito sa Senado. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. He is a newly appointed NBI director. Hindi siya yung risen from the ranks, no? At inamin niya rin na nanggaling siya sa mundo ng politika at hindi galing sa rank and file ng NBI kung saan the years of their experience would qualify them as expert witness. So sa pag-aamin ni Director Matibag, bago lang siya na iluklok dyan sa NBI. Opo, may implikasyon ho ba o epekto yung pagtanong po ng ilan nga po sa mga senator judge at itong mga depensa na si Director Matibag ay galing po sa partidong PDP Laban, sa political party, tapos yung kanyang asawa po ay isa sa mga kongresistang nag-endorso o bumoto pabor nga doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, etc. etc. Attorney, ano ho yung gustong palabasin po ng mga nagtatanong tungkol dito sa background po sa politika ng Director Matibag? That line of questioning points at a question of credibility. Whether or not yung testimonya ay objective o baka nabahira ng politika. So it depends already on the individual appreciation ng senator judges. Dahil nga sa pag-amin rin ni Attorney Matibag, ni Director Matibag, na galing siya sa mundo ng politika. At lalo na, yung kanyang asawa ay isang politiko. Although he qualified na hinihiwalay niya ang kanyang trabaho sa trabaho ng kanyang asawa. But again, whatever pronouncements yung ginagawa ng mga witnesses, it will still go to the appreciation of the individual senator judge. Opo, opo. Sinabi din ho ng NBI na mayroon na silang pangalan ng umano'y assassin. Ngunit hindi po nila ito matukoy sa publiko. Maaari ho bang gamitin ng impormasyong ito sa impeachment trial kahit hindi pa po tapos yung kanilang investigasyon, Attorney? Sa aking pagkakaintindi, wala pa po silang nahanap na pangalan na siyang itinuturong assassin. Sa aking pagkakaintindi sa kanyang testimonya, may mga persons of interest na sila na makakatulong sa pag later on identify ng yung alleged assassin na kinausap raw ni VP Sara. Yung importante sa testimonya ni Director Matibag, sinasabi niya na base sa admission herself ni VP Sara ay nabuo na ang kanilang konklusyon tungkol sa kaso na grave threat, no. So as with regards to the identification of an alleged assassin,
hindi pa natutukoy ng NBI kung meron na ngang taong ito. Opo, at posible 3 hanggang 6 na buwan daw. Inaasahang makikilala po nila ito ng mga personalidad na umano'y assassin. Paano ito makakaapekto, attorney, sa impeachment proceedings? Kung nandun ka sa loob ng plenary sa Senado, makikita mo nga yung original answer ni Director Matibag, hindi siya nagbigay ng timeline. Kaso, yung nagtanong sa kanyang senador, I think baka si Senate President Win Gatchalian yun, talagang nag-demand ng timeline. Pero sa aking obserbasyon, noong umpisa, ayaw magbigay ng definitive timeline si Director Matibag. At sa kanya ring let's say, testimonya, na analyze ko na talagang wala pa silang pangalan kung sino man yung alleged assassin na kinausap ni VP Sara. Opo, opo. Attorney, tungkol din ho doon sa impeachment process kasi nababanggit ng depensa na mini trial yung unang pagdinig nga ng Kamara doon sa impeachment case ni VP Sara, pero ino-object nitong prosecution. Ano ho ba yung legal na pagkakaiba ng dalawang ito, attorney? At paano po ito makakaapekto itong kredibilidad ng mga ebidensya kung ang mga ito ay unang natalakay sa House impeachment proceedings? If we recall, noong iniimbestigahan pa lang yung kaso ni VP Sara doon sa House of Representatives, I think in an interview, isa sa mga congressman ay nakapagsabi ng katagang mini trial, at ito ay kinuha ng publiko na yan ang ginawa ng Congress, no. So ito'y pinabulaanan naman officially ng mga miyembro ng Kongreso na hindi ito mini trial. So that particular word, no, or words ay nasabi outside the halls of Congress, at I think it was said during an interview. So at itong word na to o words ay challenge sa Korte Suprema, no. The very reason na sinasabi na hindi authorized yung House of Representatives, in particular yung House Committee, yung Committee on Justice, to conduct any kind of trial, kasi yung trial is reserved sa Senado. But again, that issue is now pending with the Supreme Court. At hindi natin alam, anytime pwedeng pumasok yung Korte Suprema at sasabihin na mali yung ginawa ng House of Representatives, at anytime pwedeng ipatigil ang impeachment case dito sa Senado. Doon sa trial, alin ho sa dalawa ang nakakuha ng mas malaking momentum? Yung prosecution ho ba o itong depensa? At at dagdag ko lang, may sapat na bang ebidensya o mga ebidensya na naipresenta dito sa Article 4? O kailangan pa ba ng prosecution ng matitibay na testigo o ebidensya para po patunayan itong artikulo ito? I think the prosecution will be resting their case after the testimony of Director Matibag. I think tapos na yung kanilang presentasyon ng kanilang witnesses, and it will be the turn of the defense, no. So far yung sa aking assessment, patas, no, patas yung magkadalawang panig, no, at depende na yon sa individual judges how to appreciate it, kasi yung presentasyon ng witnesses ng prosecution, they presented the stand of the NBI at yung sarili nilang interpretasyon, but the judges will have to determine na granting there is or there was grave threat that happened, will this constitute as a high crime,
And will this constitute as betrayal of public trust? Kasi yung penalty naman ng grave threat sa criminal law ay mababa. At baka intindihin rin ito ng judges na pag sinabi mong high crime, yung penalty dapat mataas, nga reclusion perpetua o life imprisonment. It depends on their appreciation, magkakaiba silang lahat. Now, antayin natin kung paano naman yung depensa ng defense team ni VP Sara at kung sino rin yung kanilang mga witnesses to prove, no, na mali yung naging interpretasyon ng prosecution. Attorney Mayong Aga, si Admar po ito. Kung pagbabatayan po yung nakalipas na 3 witness na pawang mga taga-NBI, makikita niyo po ba dito yung kalidad ng kanilang pag-iimbestiga? Lalo na humarap sa nakalipas na 2 trial, ang mismong pinuno ng NBI na maraming question doon sa doon sa kanilang pag-iimbestiga. Hindi po ba ito makakasira sa kanilang kredibilidad bilang lead agency, pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga po sa iba't ibang klase po ng krimen, Attorney? Sa personal kong opinion, the NBI could have done better. They missed, no, to interview President Marcos, the First Lady, and House Speaker Romualdez. Paano nila masabi na grave threat was committed, which sa impeachment they use as a ground to interpret na high crime yon at betrayal of public trust para ground, no, for the impeachment of the Vice President? Paano nila mabigay yung ganyang konklusyon? Hindi pa naman nila nakakausap ng personal yung mga alleged victims. Malay natin, sagutin ng mga biktima na nagkaayos na sila. O sabihin ng mga biktima na iba yung interpretasyon nila at parang joke lang sa kanila at sa kanilang pananaw, hindi sila natakot. So, the NBI cannot conclude, no, or give a 100% conclusion dahil nakulang yung kanilang investigasyon sa aspeto na yon. So, they could have actually completed it if sasabihin na ni na Pangulong Marcos, ni First Lady at ni Speaker Romualdez under oath na talagang natakot sila at sa kanilang pananaw ay seryoso yon. But still, they have to overcome, no, the interpretation of each judge as to whether if grave threat was committed, kung ma-prove nila na it should be considered as a high crime and a betrayal of public trust. So that's another issue that they need to overcome in order to have a successful conviction for this impeachment trial. Opo, dito naman po tayo sa sentro ng debate rin sa social media ngayon. Yung naging pahayag po ng kapwa nyo PDP laban na si Senator Judge Robin Padilla, kung saan maraming nagkomento doon sa kanyang pahayag na sana hindi one-sided ang prosecution. At nabanggit na sa isang panayam naman kay Congresswoman Jervy Luistro, parang sinabi niya na mas nakakapagtaka kapag neutral ang prosecution at kung i-defend namin yung respondent. At ngayon, doon sa mga nakakaintindi dito sa naging pahayag ng Senator Judge, may mga lumalabas din na kanilang batayan, no, sa sinasabi dito sa Canon 2, Section 31 ng Code of Professional Responsibility and Accountability of the Philippines. Quote-unquote, the primary duty of a public prosecutor is not to convict but to see that justice is done. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Kailangan napanood nila yung buong pangyayari para ma-interpret natin ng tama. Yung sa akin, nandun ako sa loob, no, ng trial court at napanood ko yung umpisa, yung reaksyon ng mga audience, yung pag-object ni Senator Raffy Tulfo,
yung mga sinasabi ni Senator Padilla, sa aking interpretasyon, yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, at napasama, at tandaan nyo, napasama yung issue ng Senator Judges, no. Yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, pag sinabi ng prosecution na pwedeng magtestigo, no, yung mga witnesses, kahit may mga kaso, dahil nagtanong si Senator Padilla, bakit kayo nagpipresenta ng mga testigo na may perjury cases, may pending perjury cases. Ang sagot ng prosecution, pwede silang ipresenta pag hindi pa naman sila nako-convict with finality. So sa pagkakaintindi ni Senator Padilla, napaka-unfair yan. Bakit? Dahil may sa kanyang example, yung mga senator judges na wala pa namang conviction at sila'y naakusa, in particular, no, si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta na nakakulong sa ngayon, ay binabawalan, no? At sinabi niya nga, binabawalan ng ombudsman. Siyempre yan yung standang ombudsman, pero yung nagbabawal yung Sandigan Bayan, yan yung ibig sabihin bakit hindi makatestify. So hindi naman ibig sabihin na hindi nirerespeto ni Senator Padilla yung proseso sa legalidad, no? May sariling rules rin kasi yung Sandigan Bayan. Sinight niya lang, no, na at ako kasi nakakasama ko si Senator Padilla, meron rin akong napanood na video ni Congresswoman De Lima na nagsasabi na sa kanilang interpretasyon yung regarding, no, yung the number of votes required, no, to convict ay yung posisyon ni na Congresswoman De Lima, who is part of the prosecution, ay dapat hindi bilangin ang boto ng mga judges na hindi nakaka-participate dahil sila ay nakakulong. So, to the mind, you must remember na si Senator Padilla laging nagbabase sa konstitusyon at sinasabi niya sa kanyang mga pahayag yung equal protection of laws saka due process. Sa aking palagay, yung nasa isip ni Senator Padilla nung nagkomento siya tungkol sa issue na yan, ay napaka-unfair naman po ng pagtrato ng prosecution regarding the senator judges na may hinaharap na mga kaso na hindi mabibilang yung boto o hindi sila makaparticipate sa trial at yung sa kanilang treatment sa witnesses na merong mga pending na kaso na hindi pa pinal yung conviction. So, naglalabas lang ng kanyang damdamin si Senator Padilla nga dapat patas ang batas at patas yung treatment at kasi pag hindi natin ito sundin, nalalabag rin yung due process. So, yan yung hindi kasi tuloy-tuloy yung naging argumento ni Senator Padilla dahil pumasok si Senator Raffy Tulfo. Pero kung papakinggan natin o papanoorin natin, kung may video kayo na kopya, kung anong nangyari sa puntong yon, yan po ang ibig sabihin ni Senator Padilla sa aking interpretasyon. Opo, balikan naman natin yung naging pahayag din ni Attorney Melvin Matibag kaugnay nga dito sa pattern of violence daw po kung saan binalikan niya yung 1.5 dekada nang nangyari doon sa Davao City na pagsuntok ni then Mayor Sara Duterte sa isang sheriff. May kukonsidera na ba itong pattern kung ito lang yung kanilang naging basehan, attorney, at yung mga ilang videos na sinasabi nilang nagbanta doon ang pangalawang Pangulo? Well, sa assessment ng NBI, that is their conclusion. Whether or not the senator judges will believe the NBI,
nasa senator judge na yon, no? And again, the senator judges will be looking at the credibility of the witnesses, whether they have if they will see that this witness have the experience, have the right credibility to be believed into, yung testimonya ng witnesses ay makakaapekto sa magiging desisyon ng senator judges. But kung sa tingin ng judges na hindi naman sila expert witness, they don't have the professional capacity to render a conclusive opinion or assessment sa threat level, the senator judges will rule on the matter based on their personal biases, based on the video that they have seen. So, but of course, the witnesses are there presented by the prosecution to sway the personal belief of the senator judges. Remember, the video itself is the best evidence. Kung sa tingin ng senator judges ay ito ay sapat na ebidensya for grave threat, yung second question na susunod, they will have to determine if grave threat is to be considered a high crime and a betrayal of public trust. So, dalawa yung dapat dadaanan bago makonvict si VP Sara regarding this particular item, no? Yung regarding the threat, no? They have to prove that there is really a grave threat that can qualify sa impeachment as betrayal of public trust and it is a high crime. And second, whether they are qualified to convict as a high crime and as a betrayal of public trust. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.